Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Tunghayan sa episode na ito ang kwentong pinamagatang Ang Masamang Panaginip. Oras na naman na Hilakbot. Tila kinapos ng hininga si Mai. Napabalikwas siya mula sa isang mahimbing na pagkakatulog habang inuubo mula sa paghahabol ng hininga ay nahagip ng kanyang mga mata ang wall clock. Alas 7 na pala ng gabi. Ibig sabihin, may 10 oras din pala akong nakatulog mula pa kaninang alas 9 ng umaga. Kanyang pagpansin. Sinipat ni Mai ang kanyang buong kwarto. Kagaya ng inaasahan ay magulo iyon. Sa halos 10 araw niyang pagkakakulong dito ay nagmistulang tapunan na iyon ng basura. Umaapaw na rin ang kanyang basurahan sa dami ng tissue na nagamit. Halos lahat ay puno na ng kanyang luha at sama ng loob. Agad tiningnan ng dalaga ang kanyang cellphone na nakapatong sa kanyang side table. Ngunit wala ni isa mang nag-text sa kanya sa loob ng 10 oras na siya ay nakatulog. Bahagyang nagtaka si Mai. Ilang araw na rin naman siyang kinukulit na mga kasamahan sa pinagtatrabahuhang call center na pumasok na, subalit tumanggi siyang sagutin ang tawag ng mga ito. Hindi pa niya kaya. Hindi pa nawawala ang sakit na dulot ng kanilang paghihiwalay ni Nick. Ang kanyang kasintahan ng humigit kumulang 3 taon. Sa mga panahon na iyon ay dapat nagpaplano na sila ni Nick para sa kanilang kasal, subalit hindi na matutuloy iyon. Wala nang kasalang magaganap. Nakadisgrasya kasi si Nick ng ibang babae. Kasamahan din nila ng nobyo sa pinagtatrabahuhang call center. Mas bata kasi si Rain at katatapos lamang ng kolehiyo. Walang kaalam-alam si Mai na may lihim palang relasyon ng dalawa na nangyayari mismo sa kanya lamang harapan. 10 araw na ang nakararaan nang sabihin sa kanya ni Nick ang lahat. Buntis si Rain. At kailangan itong pakasalan ng kanyang nobyo dahil kung hindi, mananagot ang lalaki sa ama ng babae na isa palang pulis. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mai nang marinig ang balitang iyon. Hindi niya akalain. Wala ni sa kanyang hinagap. Ano pa nga ba ang mukhang ihaharap niya sa mga kasamahan at kaibigan sa trabaho? Sigurado siyang kung hindi man siya pagtatawanan ng mga ito, ay naaawa ang mga ito sa pagiging tuod niya sa lihim na relasyon ng kanyang nobyo at sa babaeng nabuntis nito. Babangon na sana si Mai mula sa kama, subalit daglian siyang nahilo. Umikot ang kanyang paningin at ilang saglit din siyang napakapit sa poste ng kanyang kama upang hindi tuluyang matumba. Balete Chronicles. Tahimik ang paligid. Marahil ay nasa kanya-kanya ng trabaho ang kanyang mga kapatid. Marahil din ay nasa palengke ang kanyang ina na sa araw-araw ay nagluluto ng kanyang mga paboritong ulam para lamang makumbinsi siyang kumain. Manhid na nga yata si Mai. Ni hindi na nga niya maramdaman ang hapdi ng sikmura kahit halos 1 linggo na yatang hindi nasasayaran ng pagkain ang kanyang tiyan. Puro ang pag-iyak lamang kasi ang kanyang inatupag. Tumayo na si Mai. Naapakan ang ilang mga gamit at maruruming damit na nagkalat sa sahig ng kanyang kwarto.
napansin din ng dalaga na tila magaan ang kanyang pakiramdam. Nawala na rin ang kanyang pagkahilo. Sinipat ng dalaga ang sarili sa salamin ng kanyang dresser. Malagkit na halos ang kanyang balat dahil sa ilang araw na hindi paliligo. Gusot ang kanyang buhok na tila inararo ng 10 kalabaw. She was so devastated. Lumabas si Mai ng kanyang kwarto. Sinalubong siya ng kadiliman sa buong bahay. Hinagilap niya ang switch ng kanyang ilaw at "Brownout ba?" wika niya. Wala ni isa mang lang ilaw ang sumindi sa kanilang tahanan kahit na i-switch on na niya. Nasaan ba si nanay? Gabi na ah. May pagtatakang tanong ni Mai sa sarili. Sumilip siya sa may bintana at nakitang may ilaw naman ng mga kapitbahay. Naputulan yata kami ng kuryente ah. Pero imposible. Ako pa nga nagbayad ng bill eh. Inis na nasabi ng dalaga habang nagsisindi ng kandila. 10:00 na ng gabi pero wala pa rin ang kanyang nanay at mga kapatid. Dito na siya bahagyang nag-alala. Napagpasyahan niya na lumabas ng bahay at magtanong-tanong na sa mga kapitbahay. Pagtapak pa lamang ni Mai sa labas ay may kakaiba agad siyang napansin. Masyadong tahimik ang paligid. Walang ingay na mga tao, telebisyon o maging mga kuliglig na normal nang maririnig ng mga sandaling iyon. Tumungo siya sa kalapit pinto, kinaaling miding at doon ay kumatok. Nang walang aling miding na bumungad ay sumilip siya sa nakaawang nitong pinto. Wala roon ang matandang kapitbahay, maging ang buong pamilya nito. Naglakad si Mai sa buong compound papalabas ng kalsada. Nakabukas ang lahat ng pintuan ng mga kapitbahay nila subalit wala ni isa mang tao siyang makita. Maging ang mga alaga nitong mga aso ay hindi mahagilap ng kanyang mga mata. Pagkalabas ni Mai sa may kalsada ay agad siyang kinabahan. Hindi ito totoo. Tanging nasambit niya nang makitang wala ni isa mang tao o sasakyan sa kanilang kalsada. Tanging mga tahanan lamang na walang tao ang nasa paligid. Wala ni isa mang buhay na nilalang na makita ang dalaga. Lalakad, tatakbo. Iyon ang ginawa ni Mai ng mga sumunod na oras. Nakarating na siya sa C3 Road at ilang kanto lamang ang layo noon sa kanila. Subalit maging ang kalsadang iyon ay wala rin ni isa mang sasakyan. Sarado din ang lahat ng mga tindahan at wala ni isang tao siyang makita sa mga kabahayan na kanyang nadadaanan. Doon na nagpanik ang dalaga. Humagulgol na siya ng iyak. Nasaan ako? Bakit ganito? Nasaan ang mga tao? Sigaw ni Mai sa tindi ng kanyang hilakbot. Mag-isa lamang siya sa buong syudad. Wala ni isang sasakyan, wala kahit na ano pa mang gumagalaw bukod sa kanya. Napadaan siya sa isang sikat na ospital at mula sa itaas noon ay may ilang mga matang nakita ang dalaga na nakatingin sa kanya. Nabubuhayan na sana siya ng loob, subalit nang makita niyang naglalagusan ang mga nilalang na iyon papaloob at papalabas sa sementong dingding ng gusali, ay nahilakbutan siya. Doon na naunawaan ni Mai ang lahat. Wala siya sa mundo ng mga buhay. Marahil ay naalimpungatan lamang siya kanina sa kanyang biglaang pagkagising. Nanaginip ako. Hindi. Masamang panaginip lang ito. Gigising na ako. Ayoko na dito. Bangungot lang ito. Bangungot.
At matapos noon ay wala ng patid na sigaw ang pinakawalan ng dalaga habang nasa gitna ng isang syudad na siya lamang ang nabubuhay. Samantala, palahaw ng ina ng dalaga ang madidinig habang tinatawag ang pangalan ni May. Habang inilalabas na ng ambulansya ang bangkay ng anak mula sa kanilang tahanan. Nagsimula na ring mag-umpukan ang mga kapitbahay nila sa loob ng kanilang compound. Hala! Bakit? Ano nangyari kay May? Tanong ni Aling Niding sa isang kapitbahay. Namatay daw sa sama ng loob. Ngayong gabi lang daw nadiskubring hindi na magising. Sagot ng isa pang kapitbahay ni May. Hala! Kaawa-awang bata. Iiling-iling na nasambit ng matanda.